Huwag kang iling-iling ikaw sa DSWD. Please, don't do that to me. Don't you ever do that, please. Huwag kang iling-iling ikaw. Ayaw kang umiling-iling ka habang nagsalita ako. Diyos na buhay in the house. Rapi Tulfo, uminit ang ulo. Bakit nga ba? Dalawang bagay lang kung bakit nagkakaganyan itong si Rapi Tulfo. Una, naga-grandstanding siya. Pangalawa, nasunog siya, coping mechanism. Kunwari, galit-galitan para makalusot sa pagkasunog. Oh, Pia Cayetano versus Senator Rapi Tulfo 3.000. Alam natin, may ano to may history tong dalawa, di ba? So, panoorin natin to. Sunog na naman ba si Rapi Tulfo? Bakit ganyan na naman ang kanyang ginawa? O, sige to. Let me show you a video of one of the government run or picture of government run home for the aged. I think this is the Graces kung tawagin. That's it. Medyo maayos naman tingnan pero meron atang ambulansya dyan na 3 years na hindi nagagamit. 3 years daw na hindi nagagamit yung ambulansya. Sige, tuloy. So, ayan. There's that ambulance, okay naman, bago pa, wala pang ang plaka, pero hindi nagagamit. Bakit, Mr. President, Madam Sponsor? Sayang naman. Bumili tayo ng ambulansya, na hindi naman nagagamit. Wala po tayong information regarding a particular ambulance. If his Okay. Brand new, hindi nagagamit. So, nangyari, nanghiram sila sa barangay. pero may alam ho ba ng ating kasamahan kung bakit hindi nagagamit? Wala ho bang driver? Wala ho bang gasolina? Ano ho bang, hindi ko ho kayang sagutin yung tanong na yun. So, nagtatanong lang si Pia kasi meron siyang expose na yung ambulance daw dyan, kabago-bago, hindi nagagamit at nanghihiram pa sa barangay. So, syempre, tatanong yan si Pia, ano po ba talaga yung problema dyan? Baka naman walang driver, walang gasolina, kaya hindi nagagamit. O, tuloy. Thank you, Madam Sponsor, Mr. President. Sira daw po. Sira ang ano? Anong Ang paya? ambulansya. Sira daw. So, may tanong ulit si Pia. Ano yung sira? Hindi naman, yan. Kasi may MOOE po yan eh. So kung sana mabigyan nyo tayo ng konting impormasyon, madali naman ho natin ma-verify, no? May karagdagan impormasyon ho ba Siguro ang tayo? dapat mag-verify, Madam Sponsor, Mr. President, IDSWD, hindi siguro ako yun. Hindi ko na siguro. Kaya nga nagtatanong sa'yo kasi ikaw yung nag-expose. Di ba? Bawal magtanong, basta ako mag-expose lang. Ganon. Ang galing din, no? Hindi, kayo ho kasi ang nagbibigay ng info. So para That's the info masagot ko ng being given maayos, to me. nagtatanong lang po ako Salamat kung po. ano po ho ang kompletong information. Yan nga po, sira nga po, hindi nagagamit. Now, kung bakit sira, then it's up to the DSWD to ask Graces kung ano yung sira para ipaparepair kung kailangan pa-repair. It's not for me to know exactly kung yan ba ay sira dahil kulang sa pyesa, kung yan ba ay dahil butas yung gasolinador. Sabi mo kanina, sira. Di ba? Ikaw mismo. Tapos ngayon, it's not for me to ask kung sira ang sirinyador. May information ka pa bang may dadagdag pero para may maisagot siya at magawan ng paraan. etc. It's not for me Nagtatanong anymore. lang po sir para mapabilis ang ating diskusyon kasi baka Nagtatanong lang para mapabilis ang diskusyon. may added information. Pero since wala, pinapasa na ho natin sa DSWD. They will find out and Thank we you, will let Madam you know, Sponsor. Mr. President. Yun nga po, sira. So siguro, DSWD people, Madam Sponsor, Mr. President, can call Graces and tanungin kung ano yung sira doon. Kasi the information was It will be given done, to us Mr. only sira. President. Kinakat ni Pia, hindi pa tapos, di ba? Ang sabi ni Pia, it will be done, Mr. President. It will be done. Kinakat niya. Pabida pa kasi. Kinakat na niya. Mag-iinit ang ulo niyan, Pia. Sige ko. Thank you. Thank you. Di ba wala na siya masabi kapag gano'n, kinakat? Sige, tuloy. Now, magkano po yung budget per person yung run by the government para sa home for the aged, especially sa meals, Mr. President?
What is the question? How much yung budget per head? And I'm referring sa meals. For dito I'm referring sa meals. Sa meals ha, meals, pagkain. po sa mga Sa homes home for the natin. aged. Okay. 500 per day. Per day. 500 pesos per day, Mr. President. 500 per day. I think for 50, that's the 400 and 500 pesos. For adults. 500 sounds good. That sounds very good. Pero yung sa Graces, nagtanong kami is 275 pesos. Pwede yung malaman kung sino ho ang nagsabi noon para ma-check natin. Sabi mo 500. Wala naman 275 lang Sabi mo 'di ba sa meals pagkain 175 lang yung pinapakita mo diyan, Rapi Tulfo. Ba't 500 ka napunta? Sino ho doon? Sino ang kausap? Naku, may malilintikan yata. Tama nga. Ano siya? Ano niya? Center head ng Graces, Mr. Arnel Bautista, Mr. President. Nako, lagot ka dyan, Arnel. Parang makakabuta si Senator Rapi Tulfo dito Sige, abot nyo. Mr. President, this is the latest information we have, that the latest numbers coming from DSWD. For food, it is 200 pesos. Then there's a transportation 200 pesos yung latest. Yung pinapakita ni Senator Rapi, 175 pa lang dyan. allowance of 100, accommodation 100. Di ba mas maganda nga, mas malaki yung sinasabi nila? Kasi 175 food, medication 50, home life 50. Sabi ni Pia, 500 per per adult So mas malaki pa yung sinasabi ni Pia dito. Daily maintenance medicine is 50 pesos. So the total is 450, not 500. Sorry, this is PWD yung binabasa ko. PWD Okay, so to be clear, ang Graces po kasi is a PWD center. So the budget there is 450. 275, Mr. President. Per person. Per person, ang pinag-usapan natin. So ipipilit talaga niya, 275 kasi yun yung na-research nila. Arnel, Pero hindi na tayo sa meal Wala na sa meal lang to. Nandiyan na yung medication at home life. Arnel Bautista, Center Head, Arnel Bautista. And we were there 2 weeks ago lang, Mr. President. So 2 weeks ago lang, pero may pinapakita si Pia na updated. November 12. Okay. So, sige. Okay. Sige, I'll clarify that, Mr. President. Nandyan po sa Grace ay mga older persons and their budget is 500 pesos. 200 for food. Ang non-food nila is 300. So that's a total of 500, but they also received this. Yeah. So, no, it's not a breakdown, it's additional. It's additional. What? That's the breakdown. 85 plus 15 plus 50 is that. Saan yun? Tatarantan ka dyan. Tataranta sila Senator Rapi lang yan, okay mataranta. Ayan na. Sorry kasi page 1 lang yung pinakita sa akin kaya hindi nag-add up yung numbers. Ulitin ko po. For the older persons, the budget is 500 pesos. And the food is, of that, 200 is food and 300 is non-food. Health, social, livelihood, etc. Yung mga pangangailangan nila, toiletries, linen, clothing, etc. Thank you for that answer, Madam Sponsor, Mr. President. Yung 275, Mr. President, hindi po yan ay galing sa amin. Yan po ay galing kay Mr. Arnel Bautista, yung center head. November 12, nandun kami. Binigyan niya sa amin yung listahan yan. 175 for food, 50 for medication, 50 for home life, total of 275 for old persons, Mr. President. So, Oo nga, pero sabi nga ni Pia, updated na yung 500 May updated na hindi magkakatugma po sa sinasabi ng DSWD at sa sinasabi po ni Mr. Bautista. Mr. President, they will speak with Mr. Arnel because they understand that you received this from him, but they also have the updated numbers that I had read into the record. So they will confer with him on this, Mr. President.
Thank you. And I also have a report for His Honor's information on the ambulance, Mr. President. Ito lang October nasira and for procurement po ang parts na kailangan for the repair. Sabi niya kanina, di ba? 3 years nang hindi nagagamit ng Katenga. October lang pala, Senator Rapi Tulfo. October lang ho na hindi nagagamit kasi nasira nga daw at for procurement na yung pyesa. Pinagsasasabi mong 3 years, Senator Rapi. October lang daw nasira eh. Okay. Well, thank you. I'm not gonna argue with on I'm not gonna argue with that. that anymore, Mr. President, but I was informed years na po nakatenga lang. So, hindi magkakatugma-tugma. Huwag kang iling-iling ikaw sa DSW. Ayan na siya. Sunog kasi. Kaya ang pinagbalingan na naman yung iiling-iling. Grabe, Hanilent. WD, please don't do that to me. Don't you ever do that, please. Huwag kang iling-iling ikaw. Ayaw kang umiling-iling ka habang nagsalita ako. That's very disrespectful of you. Anyway, Grabe, Hanilent. So, kapag nagsasalita si Senator Rapi Tulfo, bawal kang umiling. Bawal nga sa kanya yung ngumingiti. Bawal sa kanya yung ngumingisi. Bawal din sa kanya yung yumuyuko kasi natutulog ka. Maalala nyo yung bilyonaryo na pinahiya niya. Yumuko lang. Tapos sabi niya, natutulog na siya. Tapos tingnan nyo, ibalik natin ng konti. Ito yung style niya para makalusot. Lagi-lagi. huwag kang iling-iling Pansinin nyo mabuti to ha. Pansinin nyo mabuti yung style niya. Paulit-ulit to eh. ikaw sa DSWD. Please don't do that to me. Don't you ever do that, please. Huwag kang iling-iling ikaw. Ayaw kang umiling-iling ka habang nagsalita ako. That's very disrespectful of you. Anyway, sige. Babaling siya sa ibang topic. Sunog siya. Gagalit-galit. Mapapansin lahat. Baka pati yung pagkurap ayaw mo na. Baka pati yung paghinga ayaw mo na din. Ganon. Kapag napapahiya siya, yan lagi-lagi. Nagagalit-galitan, minsan sumisigaw yan, namamahiya yan, tapos magja-jump sa ibang topic para makaiwas doon sa pagkapahiya niya. Grabe, Hanilent.